Ang prinsipeng isinumpa. Sa isang kahariang napapalibutan ng kagubatang luntian, ay may isang binatang prinsipe na ang pangalan ay Aurel. Siya'y kilala sa kanilang bayan bilang matalino, matapang at makisig. Ngunit sa likod ng kanyang marangal na anyo ay isang pusong malamig at mapagmataas, isang pusong hindi marunong magmahal sa kalikasan. Hindi niya pinapansin ang mga hayop sa palasyo. Tinatawanan niya ang mga paru-parong lumilipad sa kanyang hardin. Para sa kanya, ang kagandahan ng paligid ay walang silbi, kung hindi ito kapaki-pakinabang sa kapangyarihan o kayamanan. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa gilid ng kagubatan, may isang matandang babaeng payat, kuba at tila gutom na gutom ang humiling ng tulong. Ngunit, imbes na abutan ng pagkain o tubig, tinawanan lamang siya ni Prinsipe Aurel. "Bakit ko tutulungan ng isang tulad mo? Hindi ka naman mahalaga." Sa isang kisap mata, nagbago ang ihip ng hangin. Ang matandang babae ay hindi pangkaraniwan. Isa pala siyang diwata ng kagubatan. "Aurel," wika ng diwata, "hindi lahat ng kagandahan ay nasa anyo. Hindi lahat ng mahalaga ay nakikita ng mata. Simula ngayon, isinusumpa kita." Bago pa man makapagsalitang muli, si Aurel ay bigla na lamang siyang nagbago ng anyo. Ang kanyang balat ay kinulayan ng matingkad na kulay rosas, dilaw, bughaw at lila. Sa kanyang likod ay tumubo ang malalapad at makukulay na pakpak ng paru-paro. Ang sumpa ay hindi matatanggal hanggat hindi mo matutunan ang tunay na halaga ng kalikasan at ng pagmamahal. Kailangan turuan mo ang mga tao na muling mahalin at alagaan ang kapaligiran. Doon ka lamang makakabalik sa dati mong anyo. Umiiyak si Prinsipe Aurel habang lumilipad palayo sa kagubatan. Hindi siya makabalik sa palasyo. Sa kanyang itsura ngayon, siya'y isang kakaibang nilalang. Tinatawag siyang halimaw ng mga tao sa nayon. Tinataboy siya ng mga pastol at binabato ng mga batang naglalaro sa bukid. Ngunit sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang isang batang babae na hindi takot sa kanya. Ang pangalan nito ay Nina. Mahilig siya sa mga halaman at hayop. "Napakaganda mo," sabi ni Nina, habang pinagmamasdan ng kanyang makukulay na pakpak. "Hindi ako maganda," tugon ni Aurel. "Ako'y isinumpa." Ngunit para kay Nina, hindi mahalaga ang anyo. Inimbitahan niya ang prinsipe sa kanyang maliit na kubo. Tinuruan siya ni Nina kung paanong alagaan ang mga halaman, paanong pakinggan ang bulong ng hangin, at paano irespeto ang mga hayop sa paligid. Doon, natutong makinig si Aurel. Natutunan niya ang kagandahan ng mundo ay nasa ugnayan ng bawat nilalang. Mula sa bubuyog na gumagawa ng pulot hanggang sa punong nagbibigay ng lilim. Makalipas ang mga araw, sinimulan niyang kausapin ang mga tao sa nayon. Itinuro niya ang mga aral na natutunan niya kay Nina. Kung paanong ang pagputol ng puno ay may kabayaran. Kung paanong ang pag-alaga sa kalikasan ay pagmamahal rin sa sarili. Ipinakita niya kung gaano kasimple, ngunit mahalaga ang ugnayan ng mga tao sa kapaligiran. Sa simula, tinatawanan siya, ngunit kalaunan, nakita ng mga tao ang pagbabago. Muling bumalik ang mga ibon sa kanilang lugar. Dumami ang mga paru-paro. Ang ilog ay luminaw. Ang hangin ay naging sariwa. At sa isang umagang tahimik at maliwanag, habang lumilipad si Aurel sa ibabaw ng kagubatan, isang mainit na liwanag ang bumalot sa kanya. Ang kanyang pakpak ay unti-unting nawala. Bumalik ang kanyang anyong tao, ngunit ngayon, ang puso niya ay puno ng kababaang loob. Bumalik siya sa palasyo hindi bilang prinsipe ng kayamanan, kundi bilang pinuno ng kalikasan. Si Nina ay isinaman niya sa palasyo upang tagapagturo ng mga kabataan. At mula noon, ang kaharian ay naging payapa, luntian at masagana. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pagmamahal sa kalikasan na minsang itinuro ng isang sumpa. Ang tunay na kagandahan ay makikita sa pusong marunong magmahal,
at mag-alaga sa kapwa at sa kalikasan. Hindi sukatan ng anyo kundi ang kabutihan ng loob.